Ako po si Master Sergeant Ernie Nakutanan, currently Sergeant Major of 40IB, 6ID Philippine Army. Aside po sir sa aking mga combat encounters at saka mga accomplishment na share, ikwento ko pa rin sa iyo yung aking personal experience na kung saan nakaranas po ako ng pulled up sa isang passenger van. So, noong April 29, 2003, so yung April 27, 2003, nanganak po yung yung misis ko. So, that time is nagpa-re-enlist ba ako sa headquarters ng 6ID. Pagka pinauwi po ako sa tama-tama na graduation din po namin, so nakauwi ako sa bahay. Nag-uwi ako sa bahay ng 28 April. Then pag 29, bumalik ako sa kampo namin sa Layog sa Pagalungan para po mag-apply po ako ng paternity leave. So pag uwi ko galing sa amin bandang alas 4 medyo na hapon na ako, yung pagsakay ko mismo sa sa van sa Marble, South Cotabato, nagtaka ako na bakit na ako lang yung pasahero, tapos pag muna na nakaupo sa loob, pag ipasok na isang babae is naglarga agad yung yung van, samantala na wala pang pasahero, dalawa lang kami. So pagdating namin sa Takurong, Sultan Kudarat, may nagsakay na dalawang tao, may dala sang mga 1/4 na sako ng bigas, ginlagay sa likod. Tapos nagtupo siya sa tabi ko. Tapos yung isa naman nagtupo naman sa sa isang tabi. So yung yung target nila na hold upin na babae, yung nagtupo kasama ko, nagsakay din na doon sa Takurong na kasama niya. So ako yung sa pangalawa sa huli na upuan, doon ako sa pinaka left side. Tapos yung katabi ko is hold upper. Tapos yung sunod na nakaupo is yung kasama ng babae doon, tapos hold upper na naman, tapos sa likod ko hold upper. Tapos yung sa yan, yung habang naglarga na agad papunta sa Kabakan kasi yan yung ruta namin. Pagdating namin doon sa before yan sa bundok ng Paglas, may ginpahinto kami na isang tao. Pagpahinto ng isang tao, isa-isa kaming tiningnan. At pagtingin niya, tapos nagtanong siya, mayroong bang magbaba sa Paglas? Walang may nagsagot. So yung mga kasamahan ko is halos estudyante na nag-aaral doon sa may sa Kabakan, sa may USM Kabakan. So halos estudyante lahat yung kasama ko. So ngayon, pag walang nasagot. Tapos kaming dalawa, nagtitigan talaga kaming dalawa. Ako yung tinititigan niya palagi kasi yung gupit ko talaga bago kasi ako pa-re-enlist eh. So bago akong gupit, grabe tingnan na naming dalawa. So ang nangyari, kapag walang nasagot, sira niya yung yung pinto, tapos nagdiretso yung yung van. Pagdating ng van sa harapan ng Rural Bank ng Paglas, may nag-akyat na isa. Pag-akyat ng isa, doon siya nag-upo sa likod ng driver. So habang ako nagatulog kasi sobra akong antok kasi yung bata sige iyak ang bata ko. So 2 days old pa lang yung anak ko. Yung ngayon, pag dating namin sa crossing Madides, dyan, pinasok kami pa loob. Doon na nag-declare yung hold upper. Pag declare ng hold upper na hold up, so ako nakatulog ako, kaya nagulat ako na biglang grabe ka yung brake ng ng van malakas, so kaya nagising ako. So pagtingin ko, yung driver tutukan na sa liig, nag-declare na ng hold up. So ngayon nag-observe muna ako. Sabi ko, patay na talaga ako nito, sabi ko. So ngayon biglang may narinig ako na nag-aansap sa harapan. Nag-aansap sa harapan, sabi niya, pakiusapan natin ito, sabi niya. So sa akin, kasi pinasok na kami, doon na kami dalhin sa Pawas, doon sa
ligwasan na papasok sa ligwasan Mars. So, yung sa akin, wala man ako, hindi ako mahilig kasi mag ng 45 noon. Batangas yung dala ko. So, dandahan ko yung Batangas sa gilid ko, gi-open, pangpatas talaga ako, sabi ko. So, ngayon, kaya nataka ako bakit yung katabi ko, gitingnan niya ako, tapos kita niya na ako ng Batangas, nag-open. So, gidakip niya yung kamay ko, tapos kami, nag-agawa na kami ng Batangas. So, ngayon, kasi yung katabi ko, hold upper, tapos yung sa sunod yung body ng babae na hold upper nila, tapos yung sa hold upper, sabi ng hold upper, putang ina ka, maglaban ka pala. So, dire-diretso talaga kalabit, 3 kalabit sir ng 38. So, wala akong grabe yung kaba ko talaga. Yung pinako ka na-mention talaga. So, Diyos ko, hindi ako maglaban. So, sa reality sir, nag-hands up talaga ako sir. Nag-hands up ako. Pero sa nakita ko na grabe yun, sige pa rin yung kalabit yun na kalabit, ginkuha ko na yung 38 sir. Nag-agawa na kami ng 38. So, hindi ko alam yung sa likod ko, hold upper pen pala sir. So, dahil nag-kumusyon na lahat na, hindi, nagaganon-ganon na yung ban. So, ngayon, ang hold upper sa likod ko, binbanatan niya ako ng 45 doon sa pulo ng 45. So, nakita ko kasi pag gano'n niya na na sapyaw lang yung 45 dito sa dito na sa baga ko. So, ngayon, doon ko na-experience sir na sabi yung adrenaline na sabi nila na super lakas talaga ako sir. Sa time na yun, para akong pinakamalakas na tao sa time na yun sir. So, yung pag-ikot ko ng katawan, lahat yan sila sir, tumba lahat yan ng katabi ko sir. So, yung ginatatakutan ko habang nag-aagawan kami kasi naglundagan na yung mga tao. Nang kinatatakutan ko yung nagtutok sa driver kasi ginaganon-ganon niya na ako ng 45, ginatimingan niya ako tirahin. So, yung ginawa ko, nagtayo ako sa upuan. Tapos gindive ko yung pinto sir nga nakakabukas, parang swimming pool sir, na gindive ko yung pinto. Diretso talaga sir, yung pag-dive ko sa pinasundan ako ng 2 putok ng hindi ako natamaan sir ng yung nagatutok sa driver. So sa sobrang takot ko sir, tumakbo ako pabalik dire sa National Highway. Sobrang grabe talaga yung takbo ko, malakas pa akong magtakbo sir eh. So, habang nakatakbo ako, pag na ako ang target ko, doon ako sa pulunan na detachment magpunta, kahit kalayo, doon talaga ako. So, habang nakatakbo ako, pinaputukan ako ng important, 3. Doon ako, grabe talaga yung kaba ko kasi yung mga tao pala, sir, tinuro na ako yung hold upper. Tinuro. So, grabe yung takbo ko. Yung ginawa ko, sir, yung lahat ng mga sasakyan, SUV man o mga malalaking sakyan, harang ako sa gitna. Doon talaga ako sir, ginahilikayan ako ng mga sakyanan. Kasi nakita nila na ginaputukan ako ng important. So ngayon mayroong teacher na isa, yung teacher na siguro naawa, niya ako sir, pasakay niya ako. So habang nagasakay ako, gulpi lang may naglabas sa daan na yung nauna na nagatakbo. Nagatakbo yung nauna na naglundag sa So kitlalan ko na kasama ko sa na-hold up. So pinahinto ko, sabi ko kasama ko ito, ipasakin mo. So pasakay ko. Habang na kami sa sentro ng Madides, nandun na kami. Bigla lang mabilis na hinabol kami ng pulis sir. Police car. Tapos kinharangan kami ng pulis. Sabi ng yung siguro isto ng pulis yung kaya naka-civilian, naka-M16. Tinutukan niyo, putangin na baba. Sabi niya baba. So grabe takot ko sir. So pag ibaba ko, baba kami. Yung kasama ko, hindi ko pala alam yung nag-ansap sa sabi niya ansap na pag-isapan natin. Pulis pala sir. Pulis siya. So sabi niya, hindi kami ulapir, pulis din ako. So sabi ko, putangin na pulis pala ito. Bakit hindi ako tunulungan? So ngayon, I don't that mission na lang yung pangalan ng pulis sir. So ngayon, yung mga tao doon sir, galit na galit sa amin. Yung yung hold up sir, dala na sa pawas. Doon na sa pawas. So ngayon yung mga tao, ako hinahawakan ako ng 4 na tao sir, yung dami po pinasukan ito ng para hindi makalabas, tapos yung pahira ko hinahawakan ito lahat ng Tapos yung pulis kasi sir, yung pulis nasuntok pa yan ng sibilyan kasi hindi sama-sama sa kapwa niya pulis. So sabi ko, sir, Brad, kung ano ang mangyari sa iyo, ganun din maraming mangyari sa akin. Sama tayo sa police station. So ngayon sir, nagsama sama kami doon sa
sa police station. So, abang ano pala sir, ano kami, yung ano sir, yung maraming tao, yung may biglang nagdating na malaking tao. Yung malaking tao na pala yan sir, yung pinaka-respetado nila doon sa barangay, hindi ko alam kung siyang kilala, yun ang nilapitan ko. Sir, hindi kami sir nag-hold up. Kami yung hold up. Ako na pagkilala ako sir na estudyante ako sa sa USM Kabakan. So ngayon sir, dinala kami doon sa sa may police station, gi-interview. Dahil nag-reinforce yung sir, yung yung nag-reinforce yung sir, yung 47 IB, kamukha din ng kasi habang kami doon sa may hold na nakakontak din nakakontak din ako na hold up kami sir eh. So pagdating ng 47 IB na kamukha din ng kinidi namin noon kasi kinidi pa man yung service, lumabas ako sa police station na pagkilala ako na sir, sundalo ako sir, 40 IB ako sir. So parang pista sir, parang pista kami na sa eksena na yun. So narinig ko pa yung ng mga tao na kaya pala lumaban, sundalo pala, sabi ng mga So kung hindi ako naglaban sir, patay na talaga ako ngayon sir. Kasi may ID ako, lahat yung mga damit ng mga babae, yung mga bag nila, lahat ng mga alahas sila, at saka ubos lahat ng sir, kuha sir. Na yung van lang, yun lang ang na-rescue doon ng 47 IB sir. So so iba-iba yung experience kasi kaya ginashare ko lang na as a sundalo, yan din yung isang experience ko na kung siyempre sundalo tayo, kailangan talaga na matibay yung loob natin. Ipakita natin na siyempre sa bingit na tayo ng kapatayan, ipakita na natin yung last natin, defense. So siguro kung may baril siguro ako, may 45 ako siguro, hindi ko rin alam kasi ako lang ginabantayan doon sa likod na hold upper. So isa yan sa ma-share ko na experience na totally really experience talaga sir. So hindi man ako pero sabi ko, bakit hindi ako tunulungan ng pulis sa time na yun? Nakita niya na naglaban ako, sana tinulungan niya ako, baka kami pa siguro nakaskor kung tinulungan ako ng pulis sir. Pero yung ganun, SM, gaano ka-importante yung presence of mind sa ganun? At saka tibay ng loob, yung pagkabuo ng loob. Pero sabi mo, sir, gumipap ako, pero bumira ulit. Gaano ka-importante yun? Siyempre, sa training natin, sir, talaga yun, normal talaga yun na may kaba tayo, sir. So, palaging hindi natin kalimutan, sabi na hindi tayo magpadala sa sobrang takot. So training natin palagi na dapat seconds lang maka-recover ka na kaagad, makabuo na maano mo yung tapang mo na maglaban ka. So basta yung sa akin iniisip ko lang na masurvive talaga ako. So sa time na yan sir, habang tumatakbo ako sir, yung naisip ko sir, anak ko sir. So kawawa yung anak ko sir ko. Sabi ko, mamatay na sura ko, sir. Kaya, nung na-assign kami doon sa may part ng Sultan Kudarat, doon sa may Quirino, palagi kong ginabalik-balikan yung area niyan sa baka makita ko pa yung tao na yung isa, kilala ko yung mukha niya. So, basta wala akong ibang maisip, sabi ko, kawawa yung anak ko. So, dahil doon sir, na-experience ko, tibay ang loob ko, halos hindi ako natakot kasi sabi ko na survive ako noon, tapos hindi ko naman pinakita na sobrang during operation na maganti ako talaga kasi hirap naman na iba yung gantihan natin, pero nakikita ko talaga na iwan ko siguro, talaga ako ni Lord na magiging solid yung yung tibay yung dibdib ko noon sa yun na pangyayari na yun, sir. Pero gamit mo yun
sa ngayon na papel mo, SM, yung ganun natutunan mo sa ganun na sitwasyon, gamit mo rin sa pagiging Sergeant Major mo ngayon? Oo, sir. Yung mga experience ko na yan, sir, ginashare ko yan sa mga, sir, sa mga tropa, lalo na kung minsan yung mga kunting inuman lang, ginashare ko yan, hindi ko yan ginapayabang. Para at least na makita nila na kung sa mga ganung situation is makareact sila, makita nila ay si SM nun grabe din pala yung na, niya, pero dahil matibay yung loob niya na survive siya. So marami akong mga na yan. So maliban sa yan na experiencer, yung NCO leadership na pinapakita ko sa mga tropa, sir, is ginashare ko yan sa kanila, sir, para maging effective yung NCO Corps. Siguro, sir, may share ko lang sa mga tropa, ganun din sa mga kapwa ko, Sergeant Majors, at sa mga First Sergeants, na dahil sa mga experiences natin sa gera, sa professional experiences, i-share po natin yung mga good experiences po natin sa mga tropa natin. So, sa NCO leadership series, hindi naman kailangan na sobra kang galing. Hindi naman kailangan na number 1 ka sa schooling. Hindi naman kailangan na isang sako yung English mo na nagasalita sa mga tropa, na salita na English na ikaw lang man pala yung nakaintindi, yung tropa mo pala isa hindi nakaintindi. So, importante na nakaintindi yung tropa, at saka yung pinaka-clue lang na talaga sa NCO leadership is ipakita po natin na respected po tayo. Ipakita po natin na set by the example tayo. Para set by the example, lead by the example. So, halimbawa, paano mo maging set by example ka sa marksmanship kung ikaw mismo ay hindi makatama sa target? Paano ka tawagin na set by the example? Sa PFT, paano ka tawagin na set by the example kung ikaw mismo na Sergeant Major is bagsak ka? So sa akin, kahit sa mga PFT na yan, sa mga pinapakita ko talaga na malakas ako sa PFT. So hindi ko naman pinagpapayabang. Yung PFT ko is puro piso-piso lahat yan pag siniseryoso ko yung PFT ko. Pero hindi lang ako commit ng Tarsan dahil sobra pang malakas yung mga nakasabayan ko sa schooling. So para mapaigi po natin na maayos yung ating NCO Corps, so hinikayat ko talaga yung lahat ng mga ako Sergeant Major, mga First Sergeant, mga senior enlisted leaders, na gagawin po natin yung mandate ng NCO development, professional development program, para po yung to enhance the competencies of every soldiers about sa kanilang duties and responsibilities, and also the warfighting skills ng ating mga tropa. So, hinikayat ko rin na to foster professional NCO Corps para maging level up, maging disiplinado yung tropa natin, at saka makakuha natin yung high professional soldiers talaga. So, hinihikayat ko rin yung kapwa ko Sergeant Major, mga First Sergeant, na to ensure yung ating mga NCO Corps na maging ready to lead, ready to train, at saka maintain yung ating sa kanilang mga unit. So, yung isa ko rin na maipakita na halimbawa sa aming unit as NCO leaders. So, isang ipinagmamalaki ko na Sergeant Major sa 40IB is 3 years po kami na naging successive na kami po yung pinakamataas na rating sa buong 6ID sa pre-AGI at saka Philippine Army Inspector General na pagkandak ng So, mahirap na yan na i-break na 3 successive. So, pinagmamalaki ko yan dahil sa tulong ng Officer Corps at saka NCO Corps at saka yung
pagtutulungan ng lahat ng mga NCO leaders namin na mimintin namin yung high discipline na soldiers ng Magiting Troopers. Isang ipapagmalaki ko rin, sir, sa unit ng 40IB dahil po sa kagandahan na saka sa motivation ng mga previous officers namin at saka mga previous NCO leaders namin. Yung 40IB po, sir, is kalahati, almost ng Sergeant Major sa 6ID galing po sa 40IB. So sa ngayon, sir, SP2 po kami ng mga Sergeant Majors na nakaupo, isa po sa brigade, is galing po sa 40IB. So ganyan kagaling mag-motivate yung mga officers at saka mga mga senior enlisted namin, yung mga previous Sergeant Majors at saka mga previous na mga officers, commanders. So ang maidagdag ko lang sa sir, sa NCO leadership is yung dapat respected tayo. So regarding po sa respected is yung service reputation natin, professional experience, combat accomplishments, at saka excellent good leader background. Masasabi ko, sir, na till something commands respect. Salamat, SM. Thank you, sir.